Tuluyan ang tinanggal sa pwesto ang ilang matataas na opisyal sa DPWH na iniimbestigahan kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control projects. May Express report si Gerard de la Peña. Sibak sa pwesto ang ilang mga regional directors at district engineers ng DPWH dahil sa kinasasangkutang sari-saring issue. Kabilang sa mga matatanggal sa pwesto ang mga regional director mula Region 1, Region 4A, Region 5 at Region 7. Sibak din sa pwesto ang mga assistant regional directors mula Region 4B at Region 5, habang mapapalitan na rin ang district engineers ng Manila 3rd District Engineering Office at South Manila DEO. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, iba't iba raw ang dahilan ng pagtanggal sa mga ito sa pwesto at sa ngayon ay iniimbestigahan ng mga ito. We are officially relieving today for various reasons, no? Specifically because there are ongoing investigations here, which I cannot fully disclose to you. But suffice it to say, we are investigating a lot of people in the department. Mapapalitan din ang mga OIC district engineers mula La Union, Iloilo City at Leyte dahil hindi nakamit ang qualification standards ng Civil Service Commission. Samantala, sinabi naman ni Dizon na gumagawa na sila ng bagong formula sa pagbabudget para masigurong napupunta sa tama ang pera ng taong bayan. Talawas ito sa nakaugalian na allocables para sa mga mambabatas, palakasan at singitan ng project at mga proyektong wala namang plano. Ang bawat piso na pera ng mga kababayan natin dapat magastos at magamit sa tama. Kailangan ayusin na rin natin once and for all yung budget planning process. So, ang punot dulo ng problemang yan is yung maling paglalagay ng mga proyekto sa budget. Paano nakakalusot ang mga proyektong dahil magkakasi ganito, si ganyan, nakakalusot na lang yung mga proyekto yun, ginagagay sa budget. Kahit na walang plano, kahit na hindi ini-endorso ng mga regional development councils. Ngayong taon, prioridad daw ng DPWH ang pagkukumpuni sa Maharlika Highway, C5 Road at mga flood control projects sa Bulacan, Oriental Mindoro at Davao. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.